Magandang araw mga kapatid. Ako na naman po si Kaburnok and welcome sa isa na namang talakayan dito sa Tagasuri. Ako po si Kaburnok at ako ang inyong Tagasuri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! At sa ating episode po ngayon, isang napakagandang episode ang ihatid namin sa inyo at tatalakayin natin itong remarks. Palagi ko ito kasing nababasa sa Facebook, naririnig sa mga komentaryo. Itong sinasabi daw na namatay daw si Ramon Magsaysay dahil sa parang ayaw ata niya sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Aba, tignan natin kung totoo yan ha. O, susuriin natin yan sa ating episode ngayon. At mga kasama ko sa pagsusuring ito, si kapatid na Gabriel de Guzman. Brother Gabriel, magandang araw sa iyo, bro. Yes, magandang araw po. Salamat po sa Diyos sa pagkakataong kaloob. Ayan, ang ganda naman ang topic natin ngayon. Ayan, so sisimulan natin ang pagtalakay, pero bago muna natin simulan, kapatid na Gabriel, ay manalangin muna tayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kaparangan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen! Ayan. So sa ating episode ngayon, ito na nga ang aking sinasabi kanina, meron po akong ipapanood sa iyo, kapatid na Gabriel, na isang reporter. At hindi lang itong reporter na ito, kapatid na Gabriel, kasi isang radio anchor ito, radio commentator ito, na yung kanyang palaging mga sinasabi sa radyo, pabor palagi, At isa sa mga pahayag niya, yung talagang nagpasuri sa akin talaga, kapatid na Gabriel. Kailangan pag-aralan ng konti kasi, kung kumalat itong chismis na ito, talagang, delikado po mga kababayan. At eto po siya, panoorin natin yung nangangalang si Rex. Rex yung kanyang pangalan, kung mapanood dito ni Rex, payo ko sa kanya, sana wag naman masyadong panatiko, O eto, panoorin natin ang video na ito, kapatid na Gabriel. Di ba't ang ABS-CBN lamang, di ba? Na magpapatunay na lahat ng lumalaban po sa Iglesia ni Cristo ay nawala. Kumbaga, halos lahat ng lumaban. Di ba, kung natatandaan nyo, sinubukan dati ni Ramon Magsaysay na pabagsakin ng Iglesia ni Cristo. Ayan so sinubukan daw ni Ramon Magsaysay. Ayan sinubukan daw ni Ramon Magsaysay, kapatid na Gabriel, na pabagsakin ang Iglesia ni Cristo. Dali, ang nakakagimbal yun O, tuloy natin, kapatid na Gabriel. Sa paraang nagpasaw siya ng batas yung panahon na yun sa Pilipinas na tanging ang Katoliko lamang
ang ititirang relihiyon sa bansa. Ngunit lahat ho ng relihiyon, mga kaibigan, gaya ho ng INC at saka ho yung protestante, ay mawawala daw ho. Kumbaga, di ba't namatay nun si Ramon Magsaysay dahil ho dun sa plane crash. A few moments later. Huwag niyo hong gigisingin yung higanting natutulog. Ito pong Iglesia ni Cristo. Natatandaan ko, What? sa isang Twitter account, may ipinauso doon si dating Senate President JPE, yung dating senador na si Enrile, di ba? Kung gusto mong gumulo ang buhay mo, guluhin mo ang Iglesia ni Cristo, di ba? Halos lahat po yan, hindi ho sila nagtagumpay. Kasi yung pagkakaisa ho ng INC, di ba sabi ko nga sa inyo, nung panahon ho ng pandemic, kami mismo saksim buhay, bakit kamo? Kumbaga, ikinover ho namin yun, nilabas ko sa aking news column, yung linghap sa mamamayan, nagdo-donate ho sila sa mga bawat LGU. Yun po ang misyon ng INC o ng Iglesia ni Cristo. Kaya yung lahat na nagtangka, nagibain, lahat ho sila, hindi ho umubra. Ayun, hindi daw umubra, kapatid na Gabriel. Lahat daw na nagtangkang gibain ang Iglesia ni Cristo ni Manalo, ano daw? Nako, delikado pala tayo, Brother Gabriel, kasi baka sasabihin ng iba, sinisiraan daw natin yung Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kaya nako, lagot daw. O di ba? O, yun ang mga pahayag ng mga takot sa katotohanan, kapatid na Gabriel. Di ba? Yes, Yan yes. ang masasabi natin. Ngayon, sa ating video ngayon, naalarma ako dun sa pahayag niya na itong si Ramon Magsaysay daw, nagpasa daw ng isang batas, kapatid na Gabriel, na nagsasabi na ang matitirang relihiyon daw sa Pilipinas ay ang Iglesia Katolika. At yung mga protestante daw, kapatid na Gabriel, at yung mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo, gagawin ng Katoliko. O grabe naman yan, mga kababayan. Totoo ba ito, mga kapatid? At yan daw, dahil dyan, siguro, gusto niyang ipalabas na karma siguro si Ramon Magsaysay. Kaya Ramon namatay Magsaysay. daw. Oo, kaya namatay dahil sa plane crash. Naku. Yung taong namatay na, sinisiraan nga ng INC na ito, pati itong commentator na ito. Yan ang lumalabas. Kasi nababasa ko yan, kapatid na Gabriel, itong mga ganitong mga pahayag, kahit sa mga forum sa mga debate forum, nababasa ko yung mga ganyang mga pahayag na nagsasabi na si Ramon Magsaysay daw, nagtangkang pabagsakin ang Iglesia ni Cristo ni Manalo. Tanong, kapatid na Gabriel, totoo ba yan, kapatid na Gabriel? O sadyang, alam mo na, sino ang ama ng mga sinungaling? Yan ang ating tatalakayin ngayon, di ba? Okay. So, sisimulan natin ang pagtalakay at pagsusuri. Alam naman natin, kapatid na Gabriel, na namatay ang ating dating presidenteng Ramon Magsaysay via a plane crash, or dito po sa ating makikita ngayon sa screen ay aircraft disaster. Nangyari po yan noong March 17, 1957. At para i-discuss po, kapatid na Gabriel, kung paano siya namatay, bakit siya namatay, ay panoorin natin ang isang video po na nahanap natin sa social media na accurate po yung sinasabi niya. Panoorin natin, kapatid na Gabriel. Ito po yun. Ang kasaysayan, kasaysayan. March 17, ang araw na ito, taong 1957, namatay si Presidente Ramon Magsaysay dahil sa pagbagsak ng eroplanong kaniyang sinasakyan. The family of Ramon Magsaysay was joined by millions the world over in mourning the tragic death in an airplane crash of the Philippines president, patriot and leader of his people. Si Ramon Magsaysay ay tinawag na kampiyon pagdating sa relasyon sa mahihirap na mga tao sa Pilipinas. Siya ay pinanganak noong August 31, taong 1907 sa Iba, Zambales. Si Magsaysay ay nahalal bilang ikapitong presidente ng Pilipinas taong 1953 at nasimulan ang kanyang ika-4 na taon sa kanyang termino. Nakuha niya ang pagmamahal ng mga Pilipino dahil sa kanyang pagmamalasakit sa mga
mga Pilipinong nangangailangan, dedikado sa kanyang pagiging pinuno ng Pilipinas at sa kanya nagsimula ang pagbukas ng pintuan sa kahit sinong Pilipino na gustong pumasok sa Malacanang. I have been warned that too much is expected of this administration, that our people expect the impossible. For this young and vigorous nation of ours, it's really impossible. Ayan, so dito kapatid na Gabriel, sinishare po sa atin yung kasaysayan sa pamumuno po ng dating presidenteng Ramon Magsaysay. Na alam naman natin sa panunungkulan niya, kapatid na Gabriel, open yung Malacanang sa lahat ng mga mahihirap. Ganun po kaganda noon, kapatid na Gabriel. Kaya nako, at alam naman nating lahat yan, si Presidente Ramon Magsaysay, isa po yung Katoliko. Ulitin natin, Katoliko po siya, no? O, sige, Yes, tuloy natin. Tuloy natin, ha? Umalis siya ng Maynila para sa speaking engagement sa 3 educational institution sa Cebu noong March 16 taong 1957 at nang pabalik na, ang Mount Pinatubo na presidential plane ay lumagpak sa Mount Manunggal. Ang Mount Manunggal ay isang mataas at malawak na bundok sa norte ng lungsod ng Cebu. Ito ay isang malabong bukid na makikita kung ikaw ay nasa himpapawid dahil kurbada ang hugis nito at 3,000 talampakan ang taas nito sa sea level. Alauna 16 ng umaga dahil sa malakas na hangin, makapal na ulap, madilim at malabong kurbada ng bukid, lumagpak ang presidential plane na Mount Pinatubo sa isang malaking puno 10 minuto matapos ang pag-alis nito. Ayon sa investigasyon, ang eroplano ay nawala ng altitude o taas mula sa metal fatigue. Dito tinamaan ng hagupit ang mga pasahero sa loob at nagkawatak-watak ang parte ng presidential plane na Mount Pinatubo. Nung ito ay sumalpok, ito kaagad ay sumabog at nilamon ng apoy. Sa ganitong pangyayari, 14 na katawan ang kakilakilabot na nasunog at natapon dahil sa pagsabog ng eroplano. At ang nag-iisang nakaligtas sa plane crash ay si Nestor Mata, isang reporter ng Philippine Herald newspaper. Siya ay natapon palabas nung marating ng eroplano ang lupa mula sa pagkakasalpok sa puno. Nagtamo ito ng 2nd at 3rd degree burn at bali-bali ang katawan at naospital ng 6 na buwan. Umabot pa ng 18 oras para maibaba ang survivor at marating ang Cebu City Hospital. Ang libing ni Magsaysay ay dinaluhan ng halos 2 milyong Pilipino noong March 22 taong 1957 sa Manila North Cemetery. Sa pagkamatay ng presidente, ang pumalit sa posisyon ay si Vice President Carlos P. Garcia at naglingkod sa nalalabing 8 buwan ni Magsaysay bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang araw na ito, March 17, taong 1957. Ayan, so yan pala ang nangyari, kapatid na Gabriel, Habang binabaybay nila yung isang bundok diyan sa Cebu, ay nawalan ng kontrol ang eroplano at nabagsak. Natilapon yung isang reporter, pero yung iba nakasakay nito, yung ibang sakay nito nasunog, namatay sila. Oo. At hindi lang yan, ito pang isang video para mas maintindihan pa natin at maunawaan yung nangyari. Panoorin naman natin ito. Ito pala ay yung ating napanood, galing po ito sa Love Radio Manila ata ito. Maraming salamat. At yung isa naman ay mula po sa isang vlog sa YouTube. Ito panoorin natin. Mula C-47 na may pangalan na Mount Pinatubo. Ito ay bumangga sa bundok na Manunggal matapos mag-take off sa Lahug Landing Field sa Cebu noong 17 ng Marso sa taong 1957. Malaking usapin ang trahedyang ito sa panahon na iyon sapagkat sakay nito ang ika-7 presidente ng Pilipinas na si Ramon Magsaysay. Sa 26 na sakay nito, isa lamang nakaligtas. Sa sketch na ito makikita ang lokasyon kung saan natagpuan ang mga bangkay.
Natagpuan rito si Ramon Magsaysay na sunog ang katawan. Kasama niya rito sina former Senator Tomas Cabili na nabali ang mga buto sa tadyang at ang piloto na sina General Benito Obiena basag ang bungo at Major Florenzo Pobre na napunit ang ulo. Lahat sila ay natagpuan sunog ang katawan. Makikita naman ang katawan ni na Secretary of Education Gregorio Hernandez, Representative Pedro Lopez at ang mamamahayag na sina Jesus at Aki Paredes kasama 5 iba pa. Sa di kalayuan makikita naman ang bangkay ni Felipe Nonag na may malaking sugat sa ulo na pinaniniwalaang nakagapang pa ng ilang metro bago namatay. At marami ang mga bangkay na nagkalat pa sa lugar, ang ilan ay cockpit crew at ang ilan naman ay personal aid de camp ni Ramon Magsaysay na nakalasog-lasog dahil sa lakas ng pagsabog. Matapos ng pangyayaring ito, maraming lumabas na haka-haka at spekulasyon kung bakit bumagsak ang eroplano na sinasakyan ni Ramon Magsaysay. Nariyan ang pagsabotahe raw ng Central Intelligence Agency ng Estados Unidos. Pero ano nga ba talaga ang totoong nangyari? Ramon Del Fierro Magsaysay. Ayan so yung introduction niya napakaganda, no? Kung paano didiskubrihin daw sa video niya kung paano at bakit namatay. Ano yung dahilan kung bakit namatay si Ramon Magsaysay. Baka Brother Gabriel, baka isa sa mga option dahil sa Iglesia ni Cristo din. Ganun ba yun? Napaka naman yan. Kung yun man. Kaya kasi sabi kanina ng reporter dahil daw gustong papagsakin ni Ramon Magsaysay ang Iglesia ni Cristo kaya nangyari daw sa kanya to. Ay nako, grabe naman yan. Ang tinding kasinungalingan yan, mga kababayan. Nako, ituloy natin ang kasaysayan, ha? Eto. Senior, nahalal bilang ika-7 Pangulo ng bansa noong Nobyembre sa taong 1953 at sinimula ng kanyang 4 na taong termino bilang pagkapangulo noong ika-30 ng Desyembre sa parehong taon. Minahal ng sambayan na Pilipino si Magsaysay dahil sa kanyang pagiging hindi makasarili at dedikadong pamumuno sa panahon ng kanyang termino. Ayan, sana all talaga, no? Di ba? Hindi naman ako nagpaparinig, ha? Pero diba? Sana all talaga, no? Sana ganun ang mga politiko, Brother Gabriel. May malasakit, ano? Nakakamiss. Nakakamiss tuloy. Tuloy natin. Tinawag ang karamihan ng kanyang panahon bilang the Golden Years. Nagpasuko ng komunismo sa Pilipinas, nilagda ng Agricultural Commodity Agreement, nagpanukalan ng anti-subversion law at kahit pagbukas ng pintuan ng Malacanang sa mga karaniwang mamamayan ay kanyang ginawa. Di ba? Sana all talaga. Di ba? Wala yung NPA, walang komunista. Di ba? Wala yung legit na Golden Years. Di ba? Yun ang legit. Baka Brother Gabriel, baka mapanood dito ng mga, alam mo na, tuloy natin. Legit na Golden Years yan, Kaborno. Di ba? Yun ang masarap dun Sana all. Sana all. Di ba? Tuloy natin. Yan lang ang ilan sa mga nagawang mabubuting bagay ni Magsaysay sa panahon ng kanyang termino na dahilan upang mahalin ng mga Pilipino. Isinilang sa Iba Zambales sa isang panday na pamilya. Ginugol niyang kanyang buhay sa akademya sa San Narciso. Pumasok si Magsaysay sa Universidad ng Pilipinas noong 1927 kung saan siya ay napatala sa isang kursong pre-medical. Siya ay una nagtrabaho bilang isang tsuper upang suportahan ng kanyang sarili sa pag-aaral ng engineering at kalaunan ay lumipat siya sa Institute of Commerce sa Jose Rizal University mula 1928 hanggang 1932. Pagkatapos ay nagtrabaho siya bilang isang mekaniko sa isang sikat na bus company. Nang sumiklab ang ikalawang digmaan sa Pasipiko, hindi siya nagatubiling sumama sa isang pangkat ng gerilya at pinamunuan niya ang Western Luzon Guerrilla Forces noong unang bahagi ng taong 1942. Si Magsaysay kabilang sa mga naging instrumento upang malinis ang baybayin ng Zambales mula sa mga Hapones bago ang paglapag ng Persang Amerikano sa Pilipinas noong ika-29 ng Enero sa taong 1944. Matapos ang ikalawang digmaan, noong unang bahagi ng Agosto sa taong 1950, inalok siya ng dating Pangulong Elpidio Quirino bilang maging Secretary of National Defense upang labanan ng komunismo. Nanatiling matalik ang kaibigan na tagapagtagoy ng Estados Unidos si Magsaysay at isang masidhing tagapagsalita laban sa komunismo noong Cold War. Noong taong 1953, nagkaroon ng halalan sa pagkapangulo. Ang dating nanungkulang Pangulo na si Elpidio Quirino ay nawalan na pagkakataon para sa kanya ikalawang termino bilang Pangulo ng Pilipinas.
Pilipinas matapos tumakbo ang dating Defense Secretary na si Ramon Magsaysay. Naging material campaign rin ni Magsaysay ang litrato niya na hawak ang bangkay na kaalyado niya na si Moises Padilla na pinahirapan at pinatay ng mga tauhan ni Rafael Lacson matapos niya kalabanin ito sa eleksyon sa Negros Occidental. Oo, yan, correct yan, ano? Naalala ko, nung isang araw, nakapunta kami sa, dyan, Brother Gabriel, sa Negros Occidental. Oo, nakapunta kami dyan. At nadaanan namin yan, yung mga bayan ng Moises Padilla. Shout out po sa lahat ng mga CFD dyan, sa CFD Bacolod. Ayan, hello po sa inyo, di ba? Mag-shout out muna tayo. Oo, sige. Lalong-lalo na si Brother Ray Entila. Alam nila yan, Alam nila yan, yung mga kaganapan, yung dating Rafael Lacson tsaka si Moises Padilla. Kaya nga ngayon, merong bayan dyan sa, sa Negros Occidental, yung Moises Padilla. So, ito pala yung naging, campaign, yung campaign ad ni Ramon Magsaysay, kaya nanalo siya, Brother Gabriel, di ba, bilang Pangulo. Ituloy natin, ha? Sa panahon ng kanya termino bilang pagkapangulo, naitala ang bansang Pilipinas bilang ikalawang pinakamahusay na bansa sa Asya. Ayun, di ba? Yun, sana all. Di ba? Sana all. Hindi pinaka-corrupt, pinaka-mahusay. Diba? Diba? Sana all. Yun ang golden years na totoo. Di ba? Yun. Kainggit naman. Hindi kagaya ng nagpakalat na yung golden years, alam mo ba, yung isang iglesia dyan, nagpakalat pala na yung golden years, nung time daw ni hindi ko na sasabihin, baka wag na nating sabihin kasi baka iiyak na naman may nagpakalat ng iglesia na ganyan May isang iglesia na sinasabi niya na yung golden years daw nung panahon ng isang presidente. Naku po. Kaya ngayon nagkanda leche-leche. Tuloy na natin. Sige. Ang aktibong koordinasyon ni Magsaysay sa gobyerno ng Hapon ay humantong sa Repatriation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan na pinipilit ang gobyerno ng Japan na magbayad ng 550 million bilang pondo para sa rehabilitasyon para sa mga pinsala na naidulot ng giyera sa Pilipinas. Nagpunta rin siya sa Estados Unidos at nakuha ang tanyag na Rogers Bill na nagbibigay karagdagang benepisyo para sa mga veteranong Pilipino na lumaban sa digmaan. Noong 17 na Mayo sa taong 1954, sumuko si Luis Tarauc na leader ng isang komunistang grupo na Hukbalhap dahil na rin siguro ito na nagkaroon na siya ng tiwala sa administrasyon ni Ramon Magsaysay. Dagdag pa magagandang sistema na nagawa sa bansa ni Ramon Magsaysay sa panahon ng kanyang termino. Sa pagkakataon na rin na ito, matapos sumuko ang kanilang leader, nagkawatak-watak na mga miyembro at tuluyan na nabuwag ang komunistang grupong Hukbalhap. Ayun! Yan ang patunay, Brother Gabriel, na yung komunista, mabubuwag ko yun kung maganda ang gobyerno mo, di ba, Brother Gabriel? Ganun yun. Opo. Hindi katulad ngayon, andyan pa rin sila. Hindi nga mahirap yung iba, nagmamayabang daw, na na daw yung komunista, wala pa naman Marami pa rin sa aming lugar niya. Marami pa rin Brother Gabriel napapabalitang ganyan. Pa rin, oo. Hindi nang ninyo napapanood kung ano talaga nangyayari sa ground. Kaya gano'n, yan ang masasabi natin. Mga fake news peddler yung iba dyan katulad nitong kanina, fake news peddler yun. Tuloy natin kapatid na Gabriel. Sige lang, kasi sige yung kasi yung sinasabi kanina nung Rex na yon fake news peddler yun Yan ang lumalabas ituloy natin ang sabi ng video kapatid na Gabriel. Ito. Yung membro ang Pilipinas bilang bahagi ng Southeast Asian Treaty Organization na itinatag sa Manila noong 8 ng Setyembre sa taong 1954. Noong namay 11 na Agosto sa taong 1955, inaprobahan ng Kongreso ang isang batas na nagbibigay kapangyarihan sa mga magsasaka na bigyan ng malaking lupain ang mga nangungupahan na magsasaka. Madalas lumakbay, lahat ng sulok ng bansa ay kanya pinupuntahan. Makikita lamang ang kalagayan ng mga Pilipino at yan lang ang ilan sa mga kontribusyon at kung bakit minahal na mamamayang Pilipino si Ramon Magsaysay. Noong 17 na Marso sa taong 1957, naganap ang isa sa malungkot na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Namatay dahil sa plane crash si Ramon Magsaysay.
Noong 17 na Marso sa taong 1957, dumating si Pangulong Magsaysay sa lungsod ng Cebu para dumalo sa isang serye. Nagsalita siya sa isang konbensyon ng mga veterano ng USAFE sa University of Visayas, Southern Western College at University of San Carlos. Kinagabihan, dumalo siya sa isang pagdiriwang sa bahay ng alkalde ng lungsod ng Cebu na si Sergio Osmeña Jr. Masaya sila nung gabing iyon dahil buo ang suporta ng Cebu sa darating na reeleksyon niya sa Nobyembre. Na maghahating gabi na ay nagpaalam na siya at uwi na siya sa pabalik na Maynila. Hinatid ni dating Pangulong Sergio Osmeña Sr. si Pangulong Magsaysay sa Lahog Airport at sumakay na siya sa eroplano. Sa oras na 1:00 ng madaling araw ng 7 na Marso sa taong 1957 ay nag-take off na ang eroplanong lulan si Presidente Ramon Magsaysay. Maayos ang panahon at kitang buwan sa oras na yon. Napansin naman nakasaksi sa ibaba ng eroplano ay hindi nakakuha ng sapat na altitude habang papalapit ito sa mga bulubundukin ng Balamban. 1:17 na umaga, nagradyo ang piloto ng eroplano sa Nichols Air Base at sinabi maghanda ng sasakyan na maghahatid kay Magsaysay patungo sa Malacanang. Ang komunikasyon na ito ang huling pinarating ng eroplano. Bandang 1:40 ng umaga ay may malakas na pagsabog ang narinig sa Mount Manunggal na ikinagulat ng residente sa Balamban. Nag-alala ang First Lady na si Luz Magsaysay kung bakit wala pang Pangulo gayong lagpas 4:00 na. Ibinagpalagay niya na lamang na maaring dumiretso pa sa Mindanao si Magsaysay gayong nasa gitna naman rin lamang siya ng Pilipinas. 7:00 na ng umaga, ibinalita na nawawalang eroplano. Isang all-out air and search ang itinatag ng Armed Forces of the Philippines sa tulong ng United States Air Force at Navy. Noong una, ang paghahanap ay nakaton sa dagat dahil ang karamihan sa ruta ng flight ay nasa ibabaw ng karagatan. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong bansa at ang mga tao ay nagalala nang marinig ang nawawala ang eroplano. Kinamagahan ay nagpunta ang mga residente sa bundok. Nakita nilang wasak-wasak na bahagi ng eroplano. Nakilala lang ang bangkay ni Pangulong Magsaysay sa suot niyang presidential watch. Sa 26 na sakay nito, isa lamang ang nakaligtas. Ang tinutukoy na nag-iisang nakaligtas ay ang mamamahayag na si Nestor Mata na nagtamo ng 2nd at 3rd degree burn. Ayon sa kanya, natutulog siya nang mangyari ang trahedyang iyon. Pagbukas ng mga mata niya ay tila nakakita ito na kulay dilaw na ilaw na nakakasilaw na dahilan upang tumilapon siya mula sa eroplano. Nadama niya ang kanyang sarili na lumilipad at kasunod nito narinig niya ang nakakabinging pagsabog. Nawalan siya ng malay nang siya ay magising, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa ilalim ng puno kasama niyang ilang peraso ng bakal na galing sa eroplano. Ayon sa investigasyon, mayroong mga haka-hakaan na maaring pagsasabotahe ay ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Magkagayon pa man, walang ebidensyang lumitaw upang suportahan ang teorya na ito. Ayon sa masusing pag-usisa, ang pag-crash ay ang sanhi ng metal fatigue na sumir sa isang drive shaft na naging sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Lubos ikinalungkot ng mga Pilipino ang pagkawala ni Presidente Ramon Magsaysay. Tinatayang 2 milyong katao ang dumalo sa libing ni Magsaysay noong 12 na Marso sa taong 1957 sa Manila North Cemetery. Kung ito ang ikakamatay ng maliit ninyong lingkod at alipin na si Magsaysay, hindi baling mamatay ako dito sa panahon na ito! Hindi na importante kung paano siya namatay. Ang importante kung paano siya nabuhay, kung ano ang kanyang mga ambag at kung ano ang kanyang kontribusyon sa ating lipunan. Minsan, ang maagang kamatayan ay nagiging susi pa upang makarating sa buhay na walang hanggan. Isa lang ang masasabi natin, si Ramon Magsaysay ang pinakamahusay at dakilang presidente na nagkaroon tayo. Agree ka ba doon, kapatid na Oo naman. Oo naman. No, kahit na hindi ko siya inabutan, kahit hindi pa ako sperm cell nung mga panahon na yun. legit na golden era, yan. Legit na di ba? Wala din ako napabalitang may confidential pa nung panahon na yan. Walang ganun eh. Wala din akong nabalita na si President Magsaysay nanood lang ng F1 race. Ay, mga ganun. Ay, nako, no comment na lang ako diyan. Baka nako, ganun talaga basta golden era, o di ba? Mababa daw sa 20 pesos pero iba yung bumaba pala. Iba pala yung bumaba, o di ba? So, ganun po 'yon mga kababayan, At nako, mula po sa 2 video na napanood natin, napatunayan natin na wala pong koneksyon
ang Iglesia ni Cristo ni Manalo sa pagkamatay ni Ay, Ramon Magsaysay dahil kesyo si amen. Ramon Magsaysay, pinabagsak daw niya ang Iglesia ni Cristo ni Manalo. Meron daw siyang gustong gawing pabagsakin daw ang Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ayon daw doon sa reporter. Naku, alam mo ba, Brother Gabriel, may tawag dyan eh. Ano po yun? Ito yung tawag. Basahin natin ang isang article. Mula po ito sa Britannica.com. I-flash natin, paano ba to? I-flash natin, ayan si Ramon Magsaysay yan sa screen. Ito po yon. Yung fallacy na tinatawag na false cause fallacy. Yan po, or non-causa pro causa. Basahin natin, kapatid na Gabriel, ang sinasabi ng article. Opo, the fallacy of false cause, non causa pro causa, mislocates the cause of one phenomenon in another that is only seemingly related. The most common version of this fallacy, called post hoc ergo propter hoc, after which, hence by which, mistakes temporal sequence for causal connection, as when a misfortune is attributed to a malign event, like the dropping of a mirror. Ayan po, Kabarno. Oo, na kung meron daw mahulog na mababasag daw yung salamin, may masamang nangyari daw sa isa sa miyembro ng pamilya mo. Yan po ay fallacy of false cause, False mga kababayan. cause. Walang connection yun. At ito ring sinasabi nung mokong na commentator, sabi niya daw kanina, ulitin nga natin ang sabi niya. Naku, panluloko talaga sa kapwa yan, mga kababayan. Ito panoorin natin ulit. Kumbaga halos lahat ng lumaban. Di ba kung natatandaan nyo, sinubukan dati ni Ramon Magsaysay na pabagsakin ng Iglesia ni Cristo sa paraang nagpasaw siya ng batas ng panahon na yun sa Pilipinas na tanging ang Katoliko lamang ang ititirang relihiyon sa bansa. Ngunit lahat to ng relihiyon, mga kaibigan, gaya ho ng INC at saka ho yung Protestante, ay mawawala daw ho, kumbaga di ba't namatay nun si Ramon Magsaysay dahil ho dun sa plane crash. Biruin mo yon, panluloko yon, mga kababayan. Ngayon, patutunayan natin na ito pong mga sinasabi niya, kalokohan lang, mga kapatid. Di ba? Eto na, Brother Gabriel. Ito ang magpapatunay. Kasi, yung chismis na yan, dinikit nila yung isang kaganapan sa kasaysayan sa panahon ni Ramon Magsaysay. Kasi di ba si Ramon Magsaysay ay isang Katoliko. At nung panahon na yon, Brother Gabriel, may mga politiko na mga mason, may mga politiko na mga iba't iba yung kanilang iglesia. Eto Kasi ganito po yun, mga kapatid. Nangyari po kasi ito, yung ikalawang international, ayan, nakikita ninyo, itong consecration of the Philippines to the Sacred Heart of Jesus. Nangyari kasi ito, Brother Gabriel. At marami po yung umalmang mga protestante, especially Iglesia ni Cristo ni Manalo. Bakit daw ipapasa ilalim ang bansang Pilipinas sa Sacred Heart ni Jesus? Hindi naman Katoliko lahat dito. Ganun ang reklamo nila. Yan ang nangyari dyan. Sasabihin pa naman may ipinasa daw batas si Ramon Magsaysay. Kasinungalingan yan. Manloloko kayo. Ipinasang batas. Ipinasang batas pa yan? Di ba? Panloloko talaga. Yan. Ayan, basahin natin. Sabi dito, despite opposition from anti-Catholics, President Ramon Magsaysay pushed through in reading the Act of Consecration of Catholics of the Philippines to the Sacred Heart of Jesus. Ayaw ng mga ayaw ng mga takot sa krus yan. Di ba, kapatid na Gabriel? Yes, Kabarno. Pero salamat sa Diyos, at least may 700,000 faithful na dumalo. Mas malakas pa rin ang Iglesia Katolika talaga. At nangyari yan sa Luneta Park noong 1956, kapatid na Gabriel. Kaya dito natin makikita na dahil daw dito, pinapalabas nung iba na
papabagsakin daw ni Ramon Magsaysay ang Iglesia ni Cristo ni Manalo dahil nagkaroon ng consecration ang bansang Pilipinas sa Sacred Heart ni Jesus. Na Katoliko naman yung kaganapan na yan, Brother Gabriel. Yan daw ang pinapalabas ng mga nagpapakalat ng mga fake news peddler na ito. Tignan nga natin kung sa binasang pahayag noong nangyari ito ni Ramon Magsaysay, kung sinabi ba niya, Brother Gabriel, na pababagsakin niya yung Iglesia ni Cristo ni Manalo. Tignan natin kasi tignan natin kasi sabi po sa isang article sa internet noong November 29, 1956, ang First Lady na si Luz Magsaysay, she is consecrating all Filipino families to the Sacred Heart of Jesus. At noong December 2, 1956, dito po sa Luneta, nangyari po itong pagko-consecrate naman ni Ramon Magsaysay, ang presidente ng Pilipinas, sa Sacred Heart of Jesus. Na yan nga ay naging mitsa ng maraming kritisismo, lalong-lalo na ang mga taga Commonwealth. Mga taga Diliman pala. Yun. Diba? Ay, nako, grabe talaga, Brother Gabriel. Kaya, nako, sige, laliman pa natin ang pagsusuri, Brother Gabriel. Ipapakita ko sa inyo yung binasa ni Ramon Magsaysay sa Luneta. Tignan natin kung meron diyang Iglesia ni Cristo. Tignan natin. Meron ba dyan? Sabi ng presidente, wala namang mababasa. Wala, no? Sabi pa nga dito, sabi dito, all the nations of the earth have been blessed, graciously deign to accept the consecration which we make to you today. Kay sino? Kay Cristo sa puso niya. Tuloy natin. Diyan, wala ka namang mababasa. Sabi pa dito, ito pang maganda. Sabi pa, yung Pilipinas daw are among the nations of the Far East. Dapat maging maligaya yung INC kasi nabanggit yung Far East, Pilipinas daw. Pero ginawa nila ng fake news, si Ramon Magsaysay, Brother Gabriel, nako Nakaiba yan wala ka namang mababasa. Ipagpatuloy mo. Wala namang mababasa dyan sa sinabi ni Ramon Magsaysay na yung INC at yung ibang protestante ay hindi na magiging ipababagsakin na lang daw niya. Wala namang gano'n, no? Wala. Wala sabi pa nga niya, na hihingi daw siya ng tulong, help us bring to a successful conclusion our struggle against communism. Yung napabagsak pala, Brother Gabriel, yung komunismo. Hindi pala yung Iglesia ni Cristo ni Manalo. Bakit? Yung INC ba ay komunista na? Nako mali talaga. Diba? Kasi sinungalingan talaga yan. Diba? Ito pa, pagpatuloy mo pa. Meron bang nakalagay dyan? Wala Baka nainggit lang kasi nabanggit we the Catholics of the Philippines. Ayun! We the Catholics of the Philippines. Katoliko lang pala sa Pilipinas yung tinutukoy. Hindi naman INC sa Pilipinas bakit? Hindi naman sila Katoliko bakit sila masasaktan? Guilty masyado, no? Di kasi siguro kasi nabibigyan ng highlight Kaya... yun nga. Diba? Yan meron ba diyang nakalagay? Iglesia ni Cristo? Wala naman. Yan tuloy pa natin yan. Wala. Wala talaga. Diba? Ay, nako, Brother Gabriel. Diyan mo malalaman na fake news peddler yung iba dyan. Rex, Nako, kalokohan yan. Ngayon, Brother Gabriel, ang tanong, yung mga nagpapakalat na yan ng mga kasinungalingan na yan, ano mang husga ng Diyos sa kanila sa pagdating ng paghukom, Brother Gabriel? Ano bang mangyayari sa kanila? Lalong-lalo na yung hanggang ngayon nagpapakalat pa rin ng fake news. Yung fake news, ganun pa rin, ito, basahin natin, kapatid na Gabriel, ang sa Apokalipsis 21:8. Ito ang sinasabi.
Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ayun, klarong-klaro talaga, kapatid na Gabriel. Yung mga sinungaling mapupunta sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre. Naku, delikado pala. Yung mga sinungaling, sa isang saling nga, yung Bibliang Katoliko, ano ba yung sinabi? Kung sinungaling, ano daw? I-flash natin sa screen. Opo, ito po sa Bibliang Katoliko naman po. Subalit ang mga duwag, suwail, kasuklam-suklam, mamamatay tao, mahahalay, manggagaway, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at lahat ng mga magdaraya ay magmamana ng dagat-dagatang apoy na may nagliliyab na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Aba, yan pala mamanahin nila, kaburnok eh. Mga magdaraya, kaya talaga sila, no? Nagpapakalat ng fake news Fake news. tungkol sa kasaysayan na ipapalabas na biktima daw ang INC sa persecution ng gobyerno sa ilalim ni Ramon Magsaysay. Kasinungalingan yan, kabobohan yan, yan ang masasabi natin. Yes. Yung history, ginagawa yung story. Ganon ang lumalabas dyan, Brother Gabriel, di ba? Opo, yan. Paka-entitled naman masyado kasi hindi kasi napansin eh. Kaya ganon ako. Ikaw, Brother Gabriel, ano masasabi mo sa ating tinalakay ngayon? Napakaganda, no? Ay, as a Catholic and a Filipino, nakaka-proud, di ba? Siyempre, noon pa man, na-consecrate pa lang bansa na to eh, sa may kamahal-mahalang puso ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? So, be proud Catholic. Sila kasi mga inggit lang siguro yung mga yan, feeling entitled. Hindi naman sila inaano, pero parang kala mo kinawawa sila. Tapos, i-attribute pa sa pang-aano daw sa kanilang kamatayan ng mahal na Pangulo. Hello? History speak itself, namatay siya due to accident. Namatay siya sa eroplano, hindi dahil sa pambubuli sa inyo. Favorite nga ng masa, kaya nga ang title niya, Champion of Masses champion ng masa. Tapos parang pasasamayin niyo siya na parang binuli kayo. Parang kapal-kapal naman ang mukha. Di patayin niyo na ako. Yun naman talaga Yun naman talaga mangyayari diyan kaya magaling talagang presidente si Ramon Magsaysay. Tama talaga. Golden years na napabagsak yung mga komunista. At maraming nagawa, mga kababayan, sa bansang Pilipinas. Isa yang Katoliko. Ulitin ko Katoliko yan, kapatid na Gabriel. Kaya nakaka-proud talaga ng Katoliko, ano? Amen. Pero yung mga inggitero, Brother Gabriel, gumagawa ng fallacious argument, fallacy of false cause, yan ang tawag dyan. Panloloko sa kapwa yan, mga kababayan. Nako. Amen. Diba? So, anong masasabi ninyo, mga kapatid, sa ating napakagandang episode na ito? Comment down below, mga kababayan, at kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel de Guzman. Ako po si Kaburnok at kami ang inyong taga-sorry. Ayan, maraming salamat kapatid na Gabriel at nako, huwag kang sumunod diyan sa mga inggitero na yan. Nako mamawag pa ng fake news good luck na lang sa kaluluwa nyo kung kayo'y inggitero at nagpapakalat ng mga ganyang fake news. Good luck na lang sa inyo. Sige. Bye po, mga kapatid.